mukhang totoo ang nilamon ng buhay ni ni Sheila, ni ating Sheila, ni Maring Sheila, si Ante Jervil noong nung pre-trial conference. Parang totoo nga, parang totoo chika. Ang nilamon daw niya noon sila Kapunan, yung mga private prosecutor. Okay, habang hinihintay ho natin ang kalawang araw sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, tambay ho muna tayo sa live nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. At sumigway ho tayo sa mga nangyaring ambush interview kahapon dyan sa Senado, doon sa pag-uumpisa ng impeachment ni VP Sara. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ano ho muna tayo, balikan ho muna natin ang mabilisan kung ano ang mga nangyari kahapon dyan sa impeachment court, at kung sino yung mga pumuntos. Sige ho. Umpisahan ho natin doon sa ika nga kagustuhan ng mga Malacanang senator na ipahiya si Win Gatchalian diyan sa pag-uumpisa ng impeachment nitong si VP Sara at itinalaga nila itong si Chis Escudero bilang maging presiding officer. Ang puntos ho doon para sa defense at para dito sa prosecution. Dahil wala ho na doon. Ika nga magkaka-numbering system na ho tayo dito. Ika magkakaroon na ho tayo ng puntusan. Di ba? Magkakatarahan na ho tayo dito. Hindi pwedeng. Ika nga yung puntos dapat binabantayan ho natin yan. Pagkatapos ho noon, lininaw ho ng bagong presiding officer na 2/3 talaga ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Na kung saan, puntos na naman ho yun para sa defense, para dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga naman ho, ipinagpipilitan noong mga nasa prosecution at ng mga ibang senador na pwedeng baguhin yan, pwedeng bawasan yung boto na kailangan para ma-impeach si VP Sara. Pangatlo, ipinasauli, return to sender, yung BIR box nitong si Luis Ron na kung saan gigil na gigil ang prosecution panel na buksan ito doon pa lang sa Injustice Committee, doon sa marking of evidence at maging dyan sa pagbubukas pa lamang ng impeachment gusto na ho nilang kalkalin yung BIR box na yan. Pinabalik ho nitong si Presiding Officer Senator Chis Escudero sa BIR. Puntos na naman ho yun sa defense. Dahil lang sinasabi ng defense, hindi naman pwedeng pakialaman yan. Bakit na karapatan na ni Man Scarpio ang nakasaalang-alang dyan. Diba? At saka yung mga documents na nandiyan sa box na yan, pati yung mga dokumento na hindi naman subject ng impeachment trial nito. Dapat yung mga panahon lamang na Vice President si VP Sara. Puntos yun dito kay sa defense team. At nagkaroon ng konting palitan itong si Jinky Luistro at itong si Sheila Sison, Atty. Sheila Sison. Kung saan talagang gustong panindigan nitong si Jinky Luistro na hindi siya linamon nitong si Atty. Sheila Sison. Kaya naman sa pag-uumpisa ng impeachment, nagtaas siya ng boses. Pero kinatigan pa rin ho nitong si Chis Escudero, dininay ho ni Chis Escudero yung motion nitong si Baculaw. Kaya yung puntos na yun, mapupunta na naman sa impeachment. Pero ito, nilatagin lang natin. Ito, transparent tayo dito. Binigyan ko pa nga ng puntos yung prosecution. Yan, di na nga kapuntos-puntos Para lamang, maging pares tayo. Baka sabihin pa tayo, bigyan ng puntos ni PH Applicant Pure Prosecution. Bibigyan ko ho yan. Basta nakita kong kabigay-bigay naman, okay? O nasa na ho ba tayo? Recap muna tayo bago mag-umpisa yung ikalawang araw ng impeachment ni VP Sara. Para malinaw kung ano yung mga nangyari. Para ngayong araw na to, handa tayo sa ikalawang araw ng impeachment. Base ho sa mga kaganapan, ang namayagpag ho talaga, ang lumamon ng buhay talaga dito sa dito sa pag-uumpisa ng impeachment ni VP Sara, ang defense team, kaya bibigyan pa ho natin sila ng isang puntos. At para sa laway ni Jinky Luistro sa gilid, yung panis na laway niya na kung saan ibinandera niya sa sambayan ng Pilipino, bibigyan ho natin siya ng 10 puntos dahil doon sa laway na yun. At base sa ating scoreboard, ang nanalo ay First round. Ang nanalo ho ay ang defense team. Palakpakan. Meron tayong scoreboard. Dapat merong scoreboard. Di ba? Para yung mga puntos na nakukuha ng defense at puntos na nakukuha ng prosecution, makita ng ating mga kababayan. Kasi pagka, kunyari, i-forward to ng konti, kung saan nagbago yung puntos, ibig sabihin, merong quotable quote doon. Merong balagbag na sinabi yung magkabilang panig doon. Kung sakali gusto nilang i-forward yung ating video, di ba? Ito, pakinggan natin, ito si Atty. Salvador Panelo. Ang nag-interview sa kanya, itong si kapuso mo, Jessica Soho. Attorney Panelo, your thoughts and your sentiments dito po sa pagsisimula ng trial proper? Well, mabuti na kung ganito para malaman na natin ang mga kasinungalingan o katotohanan. Depende kung sino ang nagsasalita. Let the people decide kung ano. Kasi dalawa magdi-decide dito, yung impeachment court sa taong bayan. Manunod sila. Kamusta po confidence level ng defense side? Hindi ko alam yun. Pero kung ako tatanungin mo, basa sa mga nakita ko, walang kaso. Walang kaso. Bakit? Apat po yung articles of impeachment. Wala yun. Kasi discuss ko na lahat yun. Walang lahat pages yan. Tingnan nyo there are 20, from what I gather, I don't know if I'm correct, 29 witnesses. 27 of them have been adopted as common witnesses. Ano ibig sabihin? Can you imagine? Yung testigo mo, inadapt ng kalaban mo, ibig sabihin, wala kang kaso. Nako! Kayo Matindi yun Isang batikang abogado. Magbibigay na naman ako ng puntos dito para sa sa defense, di ba? Kahit tapos na yung marking of evidence. Yes, maglalagay ka pa ng puntos. Mamaya baka puntosan din natin yung prosecution. Kalmahan nyo lang. Ang init nyo naman kasi.
Kalmahan nyo lang. Ay, Oh. abogado, at the same time, nasa kampo rin po kayo ni Vice President No, Duterte. yes. And the process is political, but they're saying it's also a legal one. Yeah. Ano nyo doon? Thoughts and It's a numbers game. I think the senator judges, a few of them may be deciding on the basis of what they believe in, sincerely, based on the evidence, but most of them will be deciding on the basis of their political future. Given the political climate now, do you think magiging patas po ito? Ano yung thoughts nyo? Is it going to be a fair trial? And actually, whether it's fair or not will depend on the impeachment court itself. It will depend on the presiding officer and the members of the court. Doon mo makikita kung magiging bias sila. Right now, magiging premature. Okay. Attorney Panerio, Next. Ito yung interview. Palakpakan muna natin itong si SP Cayetano. SP ng taong bayan. Ngayon kasi, hindi na parang ang hirap ng tawaging SP nitong si Win Gatchalian. Parang pwede pa natin tawaging SP itong si Chis Escudero eh. Kasi kung sino yung nag-preside sa impeachment, siya dapat ang SP. Kaya ang nag-preside si Chis, siya ang SP. O putawin muna tayo kay SP Cayetano. Magpupuntos ba tayo dito? Wala. Mamaya, kalma. Ang init naman. Ang init naman ng mga kasama natin dito. Kalmahan nyo lang. Ang init Ba't walang sounds? O game. Kasi obviously, may mga powers na pila ayaw yung grupo natin na majority at mag-resign. Yan. So okay yun, nasettle yun. Because nung nagka-presa sila sa Senator Witness. But bakit mag-elect ng ibang Senate President? Hindi ko sila maintindihan. Yung bring up ko na sa tamang forum nito, na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng tatlong senador dito sa Senate. Ang sabi nila, huwag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako, huwag daw Facebook kumarap daw sa kanila. Pero pagkaharap sila, galit din sila at huwag daw i-take up dito. We cannot be blind na nagka-ugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continued objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na. So despite po ng continuing objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang nga, magkakaroon ng mas maraming question. In the end, whether makonvict o ma-acquit ang Vice President, importante ang sinabi ng taong bayan, one, walang selective justice, two, Sa tingin ko ngayon, sa bagay kahit anong galing paghahandang gawin ng prosecution para dito sa defense team, mahirapan ho talaga sila. Kasi hindi nga nitong si Atty. Salvador Panelo, pag nag-umpisa ka ng i-adapt yung mga tawag dito, mga witness ng kalaban mo, ibig sabihin, walang kaso. Walang kaso o sobrang hina ng kaso, mantakin yung witness mo na nga yun, i-adapt na nila. Ganun kalupit, di ba? it is precisely justice, ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Pero kung tatong due process, kung papalitan natin pati yung sino mag-preside, kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Bakit may rules tayo kung sino dapat mag-preside? Senator Cayetano, sa palagay po ninyo, how Si kapuso mo Jessica Soho, magaling na reporter to. Talagang nakita ko siya, hinahabol niya si Atty. Sheila Sisay. Tapos tinututok niya sa mukha niya si Atty. Sheila yung camera. Parang di ba yung video? Papanood natin mamaya. Mamaya. Gusto ko kasi tapusin na itong mga ambush interview na to para mamaya, umpisa na pangalawang araw, tuloy-tuloy na yung balagbagan natin. Ha? Tsaka yung ating pag na-number, kung mali ako, pwede kayong mag-comment sa baba. Di ba? Para makita, baka kasi akala ng mga kasama natin dito sa PHFD, para tayong si Win Gatchalian dito na nakatanga lang na ganyan. Nakatuod lang tayo, hindi tayo nakikinig sa pinag-uusapan. Yung parang, yung tipong para matapos lang yung video, nasa gilid ka lang, di ba? Para hindi ka lang ma-reuse content, di ba? Lalagay mo yung mukha mo dyan, gumagana yung video. Hindi yun gano'n. Pinakikinggan, iniintindi ho natin ang mga kaganapan na yan. Kaya siguro, yung mga kababayan natin, talagang nakaantabay dito sa PHFD. Na iniintay nila kung ano yung mga kabalbalang sasabihin. Hindi tayo alawin dyan dito. Yung tipong nakatayo lang doon sa gilid, nakaupo lang, nakatanga lang. Ganyan-ganyan lang. Walang. how should the public appreciate ito kung mga balitaktakan na nangyayari po sa loob ng impeachment trial? Because it may sound all too alien or, too gobbledygook for a lot of our people. Yeah. Because, simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable, but let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Diba? So sa tanong mo, how should they appreciate? Tsagain nyo lang po, day by day, hopefully, yung mga dean, yung mga legal experts ma-explain ito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat nila. But the point is, they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scandal? Wala nga Dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon ito. Ito meron na. Pero yung magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing at ilabas kung sino yung mga talagang witnesses, wala. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Tatakbo ho itong impeachment trial for over 7 months. Paano po yung legislative work ng Senado? Tatlo kailangan natin sabay-sabay. Impeachment, legislation, at saka yung flood control. Pero may panghapan, we have a creeping economic crisis upon us.
mabigat ang pananalapi ng ating bayan, mabigat ang hinaharap ng mga negosyo. So we have to find a way na isabay-sabay natin. Salamat po. Sir, ano po ang inyong Right, boss. pagbasa naman dito sa hindi pagpunta ng Vice President dito sa kunwari na impeachment trial? You do not judge the strategy. So ang order ng O sa pagpunta ba ni VP, pagpunta o hindi pagpunta ni VP Sara diyan, pwede ba nating puntusan ang prosecution diyan? Kumbaga nagkaroon sila ng edge, na kahit paano yung naratibo naiayon nila sa kanila dahil si VP Sara hindi nagpunta. Sa tingin ho natin, hindi natin mapupuntusan ang prosecution diyan kasi napaliwanag naman ni Attorney Sheila Sison kung ano yung mga dahilan kung bakit kahit hindi magpunta si VP Sara okay lang. Okay? At base naman sa nakikita nating social media, walang ika nga public clamor. Siguro pagka nag-shopping si VP Sara o nagmerienda na medyo malapit sa Senado at nag-hearing sila, naisip ni VP, daan kaya ako, tingnan ko anong ginagawa nila doon. Pwede siguro yun. Pero yung sasadyain niya, ay sino ba makikita niya dyan, di ba? Mga prosecution, nakupuro mga kasama sa malitagang yung mga yun. court ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung vice president. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Diba? Basta't nandun yung panel of prosecution. Parang it should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not illegal matter, it's a matter of Gustong cornerin nung kung sino man na nagtatanong na yan, si Senator Alan Peter Cayetano, partisan. Kakaumpisa pa lang, di ba? strategy. Okay, and then sir, yung ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta, nakasamahan ninyo sa Minority Bloc. Anong statement? Pupuntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely, ay bibisitahin namin ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate noong May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. And then ang gusto niyo bang mangyari? Mag-petition ang impeachment court? Ang gusto sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na. maka-attend yung dalawa, ay consider ng acquittal yun. So walang mananalo doon. Kasi hindi nila ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat o makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi kausap formal na pleading sa Sandigan Bayan, stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes, pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended din siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun eh. Eh yung kaso na to mahigit 3 months. So hindi ba siya pwedeng manood at makita kasi iba yung personal nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat or note sa amin kung anong gusto niyang Kahit kung mag-observe, kung suspended pa rin The reality is this is sui generis. So wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension sa anti-grant. Kasi hindi naman na nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami kasi nang gustong gulo. Yun lang, punta na ho tayo dito kay dito sa segue. Ang isa sa mga naging highlight kahapon sa impeachment ni VP Sara, yan ho yun. 16 ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Yan sinasabi natin dito sa page. Okay? Dapat kasi yan ang masunod. Kung ano nasa saligang batas, ngayon pagka sinabi ng saligang batas, pwedeng bawasan yan kung sakaling yung senador nakakulong o nagtatago o pwedeng bawasan. Pero habang sinasabi ng saligang batas, 16 ang kailangan, 16 kailangan. Huwag natin mabaguhin. Di ba? Yung kay Win, makakuha ng 13, merong quorum. Naging 13 sila, may quorum. Yun nga lang, inulan ng batiko ano pa to? Si Judas Joel Villanueva. Dito tayo kay Ma'am Sasa, dito kay Ma'am Joey. Recap for the day. Ang init kasi ng ulo mo. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Magbigay kayo ng tips sa amin para hindi mali-maletang. Para walang maletagang. Para walang maletagang? Tip para walang maletagang. Ayan. Magbigay kayo ng mga pangkape sa inyong mga mga vloggers. Para dahil sa inyo lang dahil sa inyo Pangkape lang kayo lamang ang Pangkape, no? nagiging Ayan dahilan yung number ni Ma'am Sas Rogando Sasot, nandiyan sa gilid. Yan yung number niya ha. Pangkape. ng kanilang pagpapatuloy sa kanilang gawain. Pero bigyan mo kayo ng pangkape. Pangkape. So, wala na patumpik-tumpik Yan, pa. balagbag na. Yes, go. Laban din. Okay. Quick observations, no? Quick observations muna tayo. Mukhang totoo ang nilamon ng buhay ni Sheila, ni ating Sheila, ni Maring Sheila, si Ante Jervil nung pre-trial conference. Parang totoo nga, parang totoo chika. Ang nilamon daw niya noon, sila kapunan, yung mga private prosecutor. Sino sabi? Kasi nung pre-trial, ang humarap naman talaga sa pre-trial, hindi naman yung mga congressman na prosecutor. Ang humarap mga private prosecutor, sila kapunan, ganyan. At yun ang di ba biglang niregla tong si Kapunan kahit menopause naman na siya. Di ba sabi niyan? Niregla daw siya. Ayun. Siya. Oo. Pero si si Ante Jervil, talagang kung nakita natin si Ante Jervil, no, talagang
hindi niya nasagot. Simple naman yes or no. Yung tanong ni... Kasi, tinatanong lang siya kung ano, emerald ng arraignment. Mahilig kasi mag-declamation si Ante Jervil. So nag-declamation si Ante Jervil na-imbierno si Ate Sheila. So si Ate Sheila, sinabi niya, tinatanong ko lang if it's hindi niya sinagot ni Jervil. So parang so yung motion ni Jervil strike out. Pagkatapos siyang basahan ng pagkatapos himayin ni Ate Sheila ang rules of Senate, no? Talagang pak! Hindi na nakasagot si Jervil. Kasi kung si Jervil may confidence siya, kung naniniwala siya dun sa kanyang sinasabi noon, sinagot niya yun eh. Hindi niya sinagot. Kasi parang, sige na, okay na. Parang patingin na lang si Ate Jervil, okay, fine. Ganyan lang siya. Doon ginawa rin yun ni Ate mo Sheila kay Jokno. Ginawa din yan. Ginawa rin yun parang gustong bigyan ni Kaya na yung kay Jokno may puntos na dyan. si Auntie mo Sheila na, presiding officer etong si Auntie mo Sheila nakakadalawa na to tanong ng tanong sa prosecutor, dapat di siya nagtatanong sa prosecutor. Ganyan, kakadalawa na to, ganyan. Si Auntie mo Sheila. Sabi ni Auntie mo Sheila, if we're going to look at the record, I was not asking the prosecutor, the question was directed to the Presiding officer. Ay, kung nga pala, no, di pa natin napuntusan yun. Edi +1 ulit sa prosecution. Oh. Tahimik siya ulit si Oh. si Uncle Joel. Oo. Nakahimik siya. Kasi kung naniniwala siya dun sa kanyang panindigan, nilaban niya yun. Oh. Kasi si Ate Sheila mo palaban eh. Ay, hindi, mali kayo. Ganun talaga siya. Itong chika. So, ibig sabihin, gusto ko lang pakita yung vibe, no? Yung vibe ng dalawang panig. Yung prosecutor, parang wala silang gana. Una-una, bakit pa sabing walang gana? Yung opening speech ni Auntie Jervil. Bakla, aminin nyo, yung mga dilaw na nanonood dito, whatever, let's just look at it objectively. My God, it's rhetorically dry and full of demagoguery. So, alam na namin yung sinasabi mo, bakla, paulit-ulit mo sinasabi sa TV yan. Paulit-ulit mo sinasabi sa television. Wala baka opening speech to. This is an impeachment trial. And you are impeaching a public officer who got the highest ever votes in Philippine history. So, make it everyone's wild. Naglatin si Auntie mo Jervil. 'Di ba? Yung tawag dito, sabi niya parang hindi kailangan yung speech niya yung speech niya is justifying the impeachment. 'Di ba? So parang hindi mo na kailangan i-justify yung impeachment kasi nag-i-impeachment na. Wala namang issue na i-justify mo pa yung impeachment. Kanina naman yung dinajustify sa senator judges or dinajustify yung sa taong bayan. In fairness, parang sinijustify yung sa taong bayan kung bakit kailangan ng impeachment. May bagong kahulugan daw ngayon ang SP. Kasi Alam niyo ano? O saling pusa. Yun si Will saling pusa. Sabi, pabira, mga bastos. sabi ng taong bayan, ano ba yan? Siguro feeling ko, nagkaroon sila ng internal survey na parang yung mga tao, ano ba yan? Wala akong pakialam sa impeachment, ganyan. Siguro ganun yung internal survey nila. Kaya siguro ganun yung speech ni Jervil. Kaya nga mga umpisa niya, para sa mga driver sa OFW, siguro iniisa-isa niya yung survey nila na ay, hindi namin bet yung impeachment. Wala naman kinalaman sa buhay namin yan. Ganyan. Parang gano'n yung eksena. Ay, sinabi niya na may kinalaman sa buhay nyo. Kaso yung explanation nyo kung bakit may kinalaman sa buhay nila, lagpag pa rin. Kasi ang issue ng karamihan ng taong bayan ngayon ay yung flood control. Correct. Dahil talagang may issue sa kinalaman sa buhay. Yung issue mo, gusto nang tigilin yung presidente. Napaka-self-serving. No impeachment. Violence daw. Hindi natin kailangan ng violenteng vice president. Mali nga yung inaano niya eh. Parang sabi niya, pa-first time natin ng vice president, papapatay ng Pangulo para lang makaupo sa pwesto. Ha? Hindi ba yung sinasabi niyong threat, ang sinabi doon ni Inday, kung mamatay siya, tagihin niyang si ganyan. So paano siya makakaupo kung patay na nga siya? Kaya ngayon gusto niya, nagbilin siya na tigihin mo yan kung mategi ako. Hindi sinabing tigihin mo para makaupo ako. Parang, iba na yung, alam niyo, iba na yung accusation. Biglang assassination attempt, as in live, as in ngayon, habang nakaupo. Wala naman ganun na. Kaya makikita mo talaga, the prosecutor breaks Russian substance. Bakla talagang, ang ina, kung sinong senador ang bumoto nito, kung makonvict dito si Inay, putang ina, lagot tayo taong bahay, putang inang issue. Bakla, ano yun? Diba? True. So feeling talaga na sila kalatuloy-toy, the opening speech is not opening. you know, aminin mo pang opening, kailangan, pang opening talaga, opening, ganyan. Kailangan di ba? Talagang dapat umaano tayo dyan, di ba? Tama talaga. Body break. Pang body break talaga yan. Body break. Diba? Tapos ang hilig niyo pa i-compare si Luis Ro kay Miriam. Baka ang inang opening speech yan. Ang ina. Kahit siguro TV interview ni Miriam na hindi sinulat, mas maganda dyan. So, ang layo. So, don't make,
it's not gonna happen, the comparison. Like, super layo. Kung itong Miriam defensor ng Gen Z, I really feel sorry for you because the standards plummeted so much for your generation. So parang, Kung ito na yung kabibiliban ninyo, kung ito na ang standard sa inyo ng talino, kids, kumawa kayo. oo, nakakawa kayo, but do I care? I don't really care because that's your life, to each their own. Pero yun na nga, ako no, kung maganda yung opening speech ng kalaban, pupurihin ko because ang taray, kagayin ako, ang galing. Yeah. Pero this one, tsaka siya, be. Like, tsaka yung opening speech. As in, yung may mga tipong i-quote mo. Wala kang quotable. Wala siyang quotable quotes. And yung yung parang sinircle out niya yung kanyang opening statement by saying na ang tawag dito, Vox Populi es Suprema Lex, ganyan. The voice of the people is the supreme. Bakla ka ng taon. Bakla ka ng taon. Ang gusto niyong ipa-impeach yung pinili ng taong bayan ng 32 million. 'Di ba? Yun ang supreme law. Yung nung nangyari noong 2022. She received the highest mandate of any Philippine national politician, of any national politician. Yun ang supreme law eh. Sabi, according to your, parang final, yung pag-circle out mo ng iyong opening statement, sinasabi mo na at the end of the day, kaya nyo ginagawa to, kasi nga nakikinig kayo sa voice of the people. And the voice of the people is the supreme law. Eh dito pa lang, di na kayo nakinig, be. Walang survey na nagsabi na nasa bottom ng satisfactory and approval rating si Inday, mga putang ina nyo. Pagkatapos sinasabi, tapos ang final mo is, the voice, kasi kaya namin ginagawa ito kasi, kaya namin ginagawa ito dahil the voice of the people is the supreme law. Bakla, balang din survey si Inday ang nangunguna sa approval. Diba? Yung presidente niyo, negative. Siya yung negative bakla. So parang, ang labo niyo. So, kaya nga ayoko, hindi maganda yung, feeling ko talaga malulungkot ang beshi niyo kasi dineclare na 16 ang needed to convict. Bakla wala nang pumalag. Wala na pumalag, oo. Hindi kasi Hindi, isa lang ibig sabihin niya kung bakit wala nang pumalag. They don't care anymore about convicting Sara. Yeah. Ito mga nangyari kay Marcoleta, this is revenge. At ang ina ka, ayaw mong tumigil Revenge Kaya, ka. baka gagamitin na lang nila tong impeachment as smokescreen and they're gonna do other things behind the scene like focus on the no election scenario, mga ganun. Oo, or kukunin na lang nila yung mag-ano na sila, mag-iimpakan na sila. Where well, depende kung na-defrost na yung pera, Kasi mabigyan na ng go signal ng Sandigan Bayan Kasi yung claim na lang talaga ng Philippine government ang balakid para ma-defrost po ang fruits and vegetables. Okay. So, wala na. Biglang dinrap na ng Sandigan Bayan ang claim ng Philippine government sa frozen fruits and vegetables. So, ibig sabihin, okay na tayo. Mukbang na ng gulay at prutas. Grabe naman yan. Kaya siguro, gusto rin nila magpatuloy kasi nga, pag nakabalik sa Inday, baka sa gawin na lang ibabalik na yung kaso. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin na tapos na yung claim ng Sandigan Bayan sa i-abolish na yung PCGG? Dapat. Kasi may sunset clause naman talaga yung PCGG So, ganun ba yan? Abolish na? Pero yun na nga, feeling ko talaga dead man na sila sa conviction kasi hindi na nila pinush na hindi dapat 16. Kasi kung 16 bakla, 13 lang kayo. So, minus kayo ng 3. Wala pa kayong 3. Kaso, yung mga nandyan sa inyo, feeling ko may mga babaliktad pa dyan. Tingin ko din. Oo. At feeling ko, kung hindi sila babaliktad, mag-abstain. Mag-abstain. So, mababawasan, Oo, mabawasan. Abstain niya. Una, kita mo na hindi sure ang conviction. Kung senador ka, join ka ba dun sa 13? Mag-abstain na lang ako, bakla. Kung hindi ako join ng mag-abstain na lang ako. Diba? Kasi hindi talaga kayo sigurado, hindi na talaga siya mako-convict. Una, hindi na siya mako-convict. Tapos, ito pinakakaloka. Yung mga tao nyo, yung mga kasama nyo dyan, hindi marunong sa batas. Yung sa kabila may Cayetano. Tinanggal nyo na si Marcoleta para mabawasan ng isa pang maingay. So, dalawang Cayetano. Tapos, Ayun Mersos pa. Tapos, marunong din sa Emerald. Correct. Kahit Very articulate din, Very articulate din. very articulate and very sharp. So, kahit yung tatlo lang, ano pa naman yun doon? So, anong gagawin nyo? Malalampaso kayo? Ikikenat-kenat nyo lang? Ikikenat-kenat nyo lang yung eksena? So, imagine, nagtanggal kayo ng tatlo. So, wala pa rin. Ano pa rin kayo, girl? Talo pa rin kayo. Kahit yung 13 pa, bumoto ng solid to convict. Short pa rin kayo ng tatlo. Sino nang may pakalipatin yung tatlo?
ano sasabihin mo kay Bato, o bumoto kayo ng ano, para ano to, ang package deal ba dyan? O para maangat natin tong mga levy. Kasi wala, hindi siya ano, hindi siya sino pa itatakutin ninyo? Eh, baka kahit ikulong niyo yung ano, minority, hindi pa rin kayo mananalo. O sabi ko, ikulong kami lahat, bahala kayo, ano gagawin sa Senado? Oo. Hindi ba? Ano lang, bastusan na. Pero yung sinat nung walang pumalag sa 16, girl. Kaya lang nila tinanggal si Marcoleta kasi gusto lang talaga nilang bawasan ng ano, mananalag. Kasi this is already a game of ano eh. Ang gusto lang talaga nilang gawin dito is Manghiya. na lang. Okay lang talaga. Okay lang talaga nila. Wala namang bagong lalabas dyan, girl, sa mga ebidensya nila, ng mga nilagay nila sa impeachment trial. Ano gagawin ninyo? O, yung BIR tax record na gusto nyo na Emerald, pinabalik. Tapos gusto nila ng ano, bank statements. Parang gusto nyo ng bank statements? Bakit gusto paliwanagin yung tao ng tungkol sa kanyang wealth during sa impeachment trial? Unexplained, kasi hindi explain sa inyo. Is there even an impeachment offense? Because, oh, Joey, bakit ganito yung wealth mo? Ay, hindi mo sa akin explain. I-impeach kita. Diba? Alam mo sa pera ko, diba? Pakialam mo sa pera ko, diba? Just me. Ayun. Well, anyway, in the early part of the impeachment trial, Senator Alan Peter Cayetano and Senator Pia Cayetano emphasized the need to clarify issues, procedural issues, para dito sa impeachment trial. And I think that is a very, very important question. As we go along, merong hanging question dito na, is the Senate doing the right thing? Na-mention ko na to earlier nung live na pinanonood natin yung impeachment trial. Pero napakalaki kasing tanong nito, napaka-importante ng tanong ni Alan Peter at saka ni Pia Cayetano. Dahil, if you remember, nung June 3, na merong special session, nagkaroon ng amendment ng impeachment rules kung saan nag-agree ang mga senador during that special session na maaari silang mag-elect ng presiding officer, okay? Well, Senate President is the default presiding officer, pero pwede silang mag-elect ng presiding officer na maaaring pagbotohan ng mga senador na present. Majority of the senator na present. Okay? Why is this a very, very important question? Because it's going to attack the very legitimacy of the entire proceeding. And I'm so glad we have two lawyers on our side. This question was floated. Okay? And there's also, I would say that the first impeachment trial offered a lot of positive sa side ng defense. Actually, natutuwa ako sa defense because nakita mo talagang palaban. Alam mo talagang, can you imagine, dalawa-dalawa sila sasalita, si Jervil, si Jock, no? Kasi gusto nila magsalita, kasi gusto nila ng airtime. Eh, syempre, re-electionist yan ng 2028, gusto nila ng airtime, no? For media mileage. Eh, pag media mileage na, lahat yan re-electionist ng 2028, yung mga congressman na yan. So, might as well. So, pero, can you imagine, si Jervil, si Jock, no? Isa lang humarap sa kanila. si Ate Sheila lang. Sheila lang, di ba? Si Ate Sheila lang. Tapos pareho pa silang sinopla ni Ate Sheila. Na parang, well, kung babasahin mo yung sinabi ko, i-rewind pa natin yung transcript, naka-address ito sa presiding officer. At very, very calm si Ate Sheila. Very calm, very thorough, sharp, and sharp as a knife. And very, wala siyang pinapalagpas. It's an ideal defense lawyer. Yeah. It's an ideal defense lawyer. Na talagang, hindi ko kayo dadaan kayo sa butas ng karayom dito. No, grabe yung opening speech. Punta na tayo sa opening speech ni Ate Sheila. Yes, Ate Sheila. Guys, you have to read the opening speech. Kasi una-una, what I first noticed there is it's a very well-organized speech. And lumalabas doon na, kasi si Ate Sheila, if you don't know guys, ano kasi siya literary scholar. So ang undergrad niya kasi is parang communication or something like that, or writing. Writing ba? Padaling natin ako nga. Sheila Season. ang bigat ng speech niya, no? Yung may laman kada bitaw. Si Sheila Season, ang kanyang undergrad is communication arts. Tapos si Ate Sheila pa ay parang naging fellow pa siya ng poetry or something. So, makikita mo yung handle niya ng language. You see it? So ayun nga, ano siya, UP Los Baños, Bachelor of Arts in Communication Arts, major in writing. So talagang, marunong sa language si marunong talaga siya sa language, di ba? And then, tapos nag-law school, of course, no, may legal training siya, and then may emerite siya, literary training. So hindi mo siya mapapaikot rhetorically and legally. Hindi lang mahirap, girl.
Yes. Mahirap. Hindi lang mo paikot legally and rhetorically. So ngayon, ang makikita natin ngayon dito sa ginawa niya, very well organized and very well structured yung kanyang speech. And grabe yung isa ba yung patama niya na ano yung live with modesty. Yung may kinote siya from the Constitution. So sabi niya na this doesn't only apply to the Vice President. Parang ganyan, di ba? It's also applied to all public officials, including parang prosecutors who themselves are public servants. Alam mo yung merong yung speech ni Ate Sheila, hindi lang siyang speech delivered by a lawyer. It's really a speech delivered with sincerity. Meron kasi ganun ay, dinideliver lang. Alam mo, may mga, lawyers always, parang merong merong personal, may kirot. May kirot yung speech ni Ate Sheila. Merong hapdi, at pighati, at meron siyang pathos, ganyan. Spell pathos, Joey. At so spell Pathos. Yari tayo dyan, ng joke. Pathos. Pagkatapos pinaspil, papadify na rin. Pathos. We need to get ChatGPT. Ayan. It's a rhetorical strategy or literary device used to evoke emotion in an audience. Pero yung kanya kasi, kaya alam mo talagang, meron talaga siyang training sa writing. Kasi classic model kasi yun ang writing eh. Kailangan, yung triangle yan eh. May pathos ka, may logic, may logos, saka may ethos. So kailangan, ita-target mo yung tatlo. Ethical, logical, and emotional in order for the speech Kaya kay Luis Tro, puro lang emosyon. Kaya nagbuka ho siyang clown doon. to be persuasive. So this is the Aristotelian model, which I think na it was being taught in communication writing kasi classic model kasi yun eh. So yung kay Jervil kasi, pag titignan nyo guys, it's just full of emotional appeal. Pero walang kulang sa Walang logical, walang ethical. walang ethical, yes. It's So, panay emotion. Tapos, yung mga ginagamit pa ng mga linya ni Jervil, because this is stale. This is stale. Mga Latin mo, very stale. Mga Vox Populi. Bakla pang, pang fourth year high school, student council government speech. Yung mga Vox Populi, Vox Dei, bakla, parang, it's very, na siya, hindi siya fresh. Di ba? Bumubula pa yung bibig mo. Anyway, tapos, yung delivery pa ni Jervil, Nadiri si Luis Tro, bumubula. Ay, laway-laway pa sa gilid. Nakakatawa ka. ni Jervil, dahil parang, Drama si ate. Tapos yung pilit na pilit yung pagkamahinahon. Yung alam mo na, Bendy yan yung natural mo. Oo, basta yung mga lines dun sa speech ni Jervil, gas-gas na. Baka paulit-ulit na yung mga Latin na yan. Hindi na nakakatindig balahibo sa mga nakakarinig, no? Sa mga ikangamiron dito sa impeachment na to. Dati kasi nung bago-bago, Latin na tayo, yan na sinasabi ko, di ba? Latin na yan. Diba? Parang merong kurot merong kikilabutan ka ng konti. Pero dito kay Bacolao, dahil paulit-ulit na nga yan, box na yan, di ba? Populi Box Day, mga emirate. Alam mo yung mga bagong yan eh, parang nung 4th year high school ako, kasi pre-law ako din. Kasi kasi nung panahon kasi namin, para siyang yung system noon na, ngayon ng K-12, na pagdating mo ng final year, mamimili ka ng parang, ano ba gusto mo, management, ganyan. Kami may ganun na kami noon sa San Beda. So ako, nasa pre-law na section. So syempre, debate. So kami, syempre, bago ka, fresh. So yung mga yung mga sa debate mo, may mga Latin. Para mas di ba? Para kunwari napakalalim mong mag-isip. Oo, gano'n. Pero syempre, I was 4th year, no? I was like, 16? So, 17. I was 17 when I was like 14. So, gano'n yung eksena. So, parang, it's acceptable when you're in 4th year high school kasi bago lang to sa'yo. Tapos, syempre, yung kausap mo, mga naglalatin-latin na, nagaganyan-ganyan na. Kasi pang yun part of rhetorical boost kasi yung mga Latin-Latin sa debate noon. I don't think now, no? Pero looking at that time, I get cringe, but I was a teenager. Still trying to use newfound phrases. Ano mo yun? Pero ito bakla, nasa harapan ka ng senador, nasa tapos very historic ito na moment. Gamitin yung mga pinakagasgas ng mga eksena. Walang literary, there's no Literal na bumula bibig ni Jinky Luis to. Literal talaga eh. Nakita mo na walang literary intelligence si Luis. Yes, Walang noise. Walang voice. Alam mo, hindi. Oo, parang bakla paulit-ulit ka na sinasabi sa TV ang speech mo. Walang bago. Kay Atty. Sheila talagang direct to the point. Direct to the point. Thorough. Speech, opening speech pa lang yun Thorough. Isa pa yun. Wala naman kayo na-prove. Yung mga ang hiligin niya sabihin na ganito, pero hindi niyo binabanggit na ganito. So parang,
actually, nandun yung argument ni Sheila na, akala i-dismiss nito. Tsaka. Parang gano'n yung, parang gano'n yung parang gano'n, wala naman siyang wala naman kayong eksena sa buhay. Ganyan. Tapos yung mga si Joko na, integrity sa continuing emirate. Ha? May integrity sa continuing emirate, kaya kailangan niyo yung bank account. What kind of argument is that? Totoo. Kailangan namin i-check yung mga bank account niya prior nung siya ay naging vice president dahil napakinabangan niya pa rin ito nung siya ay vice president. Yun yung sabi ni Joke, no? Oo, Pinagsasabi mo ba ko? Eh, di ba ganun pala ang usapan? Eh, di ko bakit wala 2016? Bakit hindi Simula na, since birth. Since birth, malay mo. Oo, malay mo, hindi mo alam. Baka doon pinapasok ni Daddy D ang kanyang chinuchorba. So, why not? Di ba, nakakaloka. Eh, bakit si Marcos? Eh, bakit si BBM? Eh, ganun pala eh. Napapakinabangan mo pala yung mga ninako. Eh, bakit hindi pa impeach? Correct. Eh, ito. Eh, ang laki ng tinas ng nito. Ang laki ng tinas ng salin nito. Correct. At ito, may PCGG kang pinatayo para sa kanyang entire family. Exactly. Di ba? Kaya nga, yung ginagawa nila nito, na parang, seryoso kayo? Yung si Marcos nga, may ganito ba't hindi niya inaano? Ay, hindi, kasi kailangan, hindi, gusto niyo lang talagang tanggalin si Inday. It will really, it's going to be unpreventable that the impeachment trial will actually look like that. And people will not like it. Ito talaga eh. Ano pa lang, opening pa lang, bakla. Wala na kayo. Wala na kayo. True. Ayan. Anyway, after the opening speech of Attorney Sheila and yung opening speech ni highlight lang natin ng very, very slightly. Ngayon ko lang i-plug ko lang yung page ni Ma'am Joey Cruz dito sa page. Punta ko kayo dyan sa Joey Cruz. Kung gusto mo mapanood yung kabuuan ng talakay nila na yan. Nitong si Ma'am Sastrogando sa South. Aalis na ako at malapit na akong mag-umpisa yung mga umpisa nila dyan. So, always, maraming salamat sa puso sa page update. Mag-ingat po lahat. Mahal natin Pilipinas. Yan may kasabihan eh. Mag-ingat kayo sa inyong mga hinihiling. Baka magkatotoo. Hiling sila ng hiling na impeachment trial. Oh. Ngayon nabigyan sila. Nagmukha hulat silang tanga. Always, maraming salamat po. Punta ko kayo dyan sa live na yan. Itong si Ma'am Joey. Ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.